Totoo kayang mayroong alien at tayo lang ba ang nakatira sa napakalawak na kalawakan? Totoo kayang sinabi ng dating Chief Space Agency ng Israel na si Yahi Mishid na mayroon talagang alien nakatira sa ating mundo? Ayon sa kanya, maraming bansa ang nakakalam nito, lalo na ang Amerika. Gusto na itong isiwalat ni Donald Trump, kaya lang pinigilan ito ng alien dahil sabi ng alien, hindi pa raw handa ang mga tao. The former Israeli space chief, who created a flurry after claiming that aliens do exist and that they are in touch with world powers, has also claimed that US presidents, including Donald Trump, knows about them. Noon pa man, marami nang may wagang nangyari sa ating mundo na mahirap ipaliwanag ng siyensya. A UFO sighting over multiple cities. I don't know what the hell it is. An extraterrestrial event that changed the course of history. And an alien abduction witnessed by no less than 6 people. On Ancient Aliens, we've investigated dozens of extraordinary encounters from among the thousands that have been reported. Here is what I consider to be the most compelling stories. Each one adds to the growing body of proof that we have been visited by extraterrestrials for thousands of years. Gaya na lang ng Moai statue na matatagpuan sa Easter Island ng Chile. Ginawa daw ito bilang pagpupugay sa mga matataas na lider nga namatay sa kanilang lugar. Ayon sa mga eksperto, hindi mismo sa isla ginawa ang Moai statue dahil walang mga bato na katulad ang Moai statue sa naturang isla. At ayon din sa kanila, mahigit 1,000 years ago, ginawa ang Moai statue sa mainland Chile at dinala lang sa isla para doon itayo. Pero hanggang ngayon, wala pa rin makasagot kung anong kagamitan ng ginamit pang-transport ng Moai statue mula Chile papuntang isla. Dahil ang Moai statue, meron itong bigat na 14 tons at merong taas na 13 feet. Sa ganong kalaki, sa makabagong technology natin ngayon, kailangan ng crane at malalaking barko para maipadala ang Moai statue papuntang isla. Kaya lang, mahigit 1,000 years ago ginawa ang Moai statue at wala pang makabagong technology sa panahon na yun. Pero, meron ibang mga eksperto nagsasabi, spaceship ng alien ang nagdala nito papuntang isla. Maging pa man ang nangyaring non-Madol Civilization, isa sa mga isla ng Micronesia sa Pacific Ocean. Ginawa ito 1,200 years ago. Malaki ang katanungan, paano pinagpatong-patong ang mabibigat na mga bato, samantalang wala pang makabagong technology sa panahon na yun. Does the LiDAR survey prove that the conventional theories crediting the Sauteleurs as the creators of Non-Madol are wrong? But if so, who built Non-Madol and why? Maging pa man ang Stonehenge sa England, malaking misteryo pa rin paano pinagpatong ang mga bato na mayroong timbang na 25 tons hanggang 30 tons, samantalang ginawa ito 5,000 years ago. At ang tatlong tanyag na civilization nangyari sa North at South America, ang Inca Civilization, Maya Civilization, at Aztec Civilization. Ang Machu Picchu na ginawa ng Inca Civilization na ngayon ay bansang Peru na malaparaisong syudad na sa ibabaw ng bundok. Ginawa ito 500 years ago. Ang tanong ay, paano ito ginawa? Kahit na gamitan ito ng makabagong technology, mahirapan pa rin sa paggawa dahil nasa ibabaw ito ng bundok. Machu Picchu is a stunning example of the Incas' engineering feats. The Inca constructed Machu Picchu's palaces, temples, terraces, and infrastructure using stone, and without the help of wheels or tools made of steel or iron. Machu Picchu's purpose is still a mystery to many archaeologists. Some theorize that it may have served as a ceremonial site, a military stronghold, or a retreat for nobility. The site's geographic layout may be significant in another way.
Many of both the man-made and natural structures appear to align with astronomical events. At ang mga pyramids na ginawa ng Mayan civilization nasa Honduras, Guatemala at Mexico. Pati mga pyramids na sa Mexico, ginawa ito ng Aztec civilization 500 years ago. Pero ang ibang mga pyramids na ito ay ginawa na ng Olmec civilization 3,000 years ago. Sa ganong panahon na wala pang makabagong technology, imposible ito magawa ng tao. Kaya ayon sa mga eksperto, malaking posibilidad na gawa ito ng alien. Ang pinakamalaking bagay na ginawa ng mga alien sa ating mundo, ayon sa mga eksperto, ay ang mga pyramids sa Egypt. Mayroong mahigit 100 na pyramid sa Egypt, pero ang pinakatanyag sa lahat, ang pyramids of Giza. Ginawa daw ito ng mga alien para gumawa ng signal sa kalawakan. Ang Egypt ang pinakaunang civilization nangyari sa ating mundo. Ginawa ang mga pyramids 4,500 years ago. Sa unang pag-aaral ng mga eksperto, ang gumawa ng mga pyramids ay mga alipin. Pero sa pag-aaral ng mga Egyptian scientists, hindi alipin ang gumawa nito, kundi mga skilled worker. Hanggang ngayon, wala pa rin makasagot na paano ito ginawa, dahil kung gagamitan ng makabagong technology na mayroon tayo ngayon na gumawa ng isang pyramid, baka abutin pa na mahigit 30 years. Sa pag-aaral ng pyramids, meron itong mahigit 2 milyon na bloke ng mga bato, at bawat bato, perpekto ang pagkahati na parabang ginamitan ng laser. Ang nasa loob ng pyramid, meron itong kanal na kung saan dumadaloy ang tubig. Kapag napuno na, nagkakaroon ng shockwave, at malaking porsyento ng bato ng pyramid ay isang granite na kung saan nagkakaroon ng frequency. Kapag tuloy-tuloy ang ganitong motion, nagkakaroon ng electromagnetic energy at kayang itulak papuntang kalawakan. Ganitong pamamaraan para makakuha ng signal ang mga alien sa ating mundo. At ganito ding technology ang ginagamit ng ating mga scientists para makapag-communicate sa mga satellite. Ang tatlong pyramid na ito ay katulad ng tatlong Orion's Belt Star na nasa kalawakan. Kung titingnan ang posisyon ng pyramid, nasa gitna ito ng landmass ng ating mundo at perpekto ang posisyon nito ng ating equator. At halos napagitna ito ng ating mundo. Sa ganitong pamamaraan sa paggawa, kailangan ng kumpas o di kay GPS, pero sa panahon na yun, wala pang ganitong technology. Ang Antarctica, ito ang pinakamalamig na lugar sa ating mundo. Walang tao na gusto tumira dito at wala ring sibilisasyon nangyari dito. At bakit merong pyramid sa lugar na ito? Ang pinaka-misteryo ngayon kung saan meron alien nakatira, ang Area 51 sa Nevada sa Amerika. Isa itong military top secret base na pinaniniwalaang merong laboratory ng mga alien. A short flight from Las Vegas, deep in the Nevada desert, lies the top-secret military base called Area 51. This giant complex remained unacknowledged and disavowed by the U.S. government for almost 60 years. But in August 2013, the CIA finally admits this place is real. But how did a top-secret military base become the place to spot aliens? And is it linked to the mystery crafts spotted in U.S. skies? The U.S. Navy has confirmed that UFOs are indeed real. July 2019. San Clemente Island, California. 9 U.S. warships are performing nighttime training exercises in restricted waters. Suddenly and unexpectedly, the exercise is interrupted by an unknown presence. The ships are swarmed by what the Navy refers to as UAVs, or unidentified aerial vehicles. The UAVs fly for prolonged periods of time in low visibility conditions. February 2020, an Airbus A320 is on a routine flight soaring over Medellin, Colombia. Little does the captain know he's about to find out he's sharing the friendly sky.
The pilot then points his camera phone out of the cockpit window and watch this as he zooms in. A metallic-looking object, a polyhedron of some sort, whizzes by in a straight line. We slow it down and zoom in further. You can see it kind of looks like a cube. The Alaska Triangle, a place that's infamous for the strange and paranormal. The triangle also has many reports of UFOs stalking the Alaskan skies. Oh, what is that? One of the most well-documented UFO cases in aviation history took place near Fort Yukon in the north of the triangle. Japan Airlines Flight 1628 was en route to Tokyo when it was stalked by gravity-defying aircraft. The evidence was seen on radar by Anchorage Air Traffic Control. They're so fast, they disappear off into the sunset. Bukod na maraming misteryo na nangyari sa ating mundo, ganon din sa ating solar system, mayroon din mga misteryo dito tungkol sa mga alien. Ang planetang Mars, gusto itong pag-aralan ng mga scientists na baka pwede tirahan ng mga tao. Sa pag-aaral nila, meron silang nakita na para bang sasakyan ng alien at pyramids. Ang Ceres asteroid, ito ang pinakamalaking asteroid sa asteroid belt. Sa pag-aaral ng scientists, meron silang nakita na para bang tirahan ng alien. The images it sends back to Earth stun mission scientists. We see that most of the landscape is, well, kind of flat, and then all of a sudden, bang, there's this mountain there. Where did it come from? Just out of nowhere. Sa ating solar system, meron itong isang star o sun at 8 planeta. Sa 8 planeta, tanging Earth lang ang habitable na kung saan pwede mabuhay ang tao, hindi masyadong mainit at hindi rin masyadong malamig. Ang planet Mercury, masyado itong malapit sa sun at hindi kayang mabuhay ang tao dahil masyado itong mainit. Samantalang Neptune, nasa dulo na ito na planeta sa ating solar system. Masyado na itong malayo sa sun, masyado na itong malamig at hindi kayang mabuhay ang tao dito. Ang distansya ng sun at Neptune, umabot ito sa 4.5 billion kilometers. Ang ating solar system, isa tayo sa napakaraming solar system sa loob ng isang galaxy na tinatawag na Milky Way. Ang ating galaxy o Milky Way, ito'y napakalawak na mayroong distance na 100,000 light years. Ang isang light year, ang equivalent niyan is 9.46 trillion kilometers. Sa loob ng ating solar system, umiikot ang ating planet Earth sa Sun ng 365 days o 1 year para makumpleto niya ang isang ikot. Samantala, ang ating solar system, umiikot din tayo sa loob ng ating galaxy ng 230 million years para makumpleto ang isang ikot dahil ganong kalawak ang ating galaxy. Ang ating galaxy o Milky Way, umiikot din yan sa kalawakan. Ang ating galaxy, kung saan napabilang ang ating solar system, meron itong 100,000 million stars at meron itong 100 billion na planeta at hindi nag-iisa ang ating galaxy dahil napakaraming galaxy sa kalawakan. Dahil maraming galaxy sa kalawakan, tinatayang mayroong 200 billion trillion stars at mahigit 700 quintillion planets. At dahil ganun karami ang planeta, malaking posibilidad na hindi tayo nag-iisa sa kalawakan. Noong 2013, pinalipad ng European Space Agency ang Gaia satellite upang gawa ng mapa ang mga stars at planeta sa ating galaxy. Noong 2021, pinalipad ang James Webb Space Telescope. Nagtulungan ang NASA sa Amerika, Canadian Space Agency at European Space Agency. Ang misyon nito ay ang pag-aralan ang mga planeta sa kalawakan kung meron bang ibang nilalang nakatira doon. Ang ating mundo, pinag-aralan pa lang natin ang kalawakan. Samantala mga alien, pinagmasdan na nila tayo.
at alam na nila ang bawat kilos natin. Dahil ayon sa pag-aaral, napaka-advance ng mga technology ng mga alien kung ikumpara sa atin. Kung sinasabing si Parao ng Egypt, si Alexander the Great ng Greece, mga Roman emperors ng Italy, Napoleon Bonaparte ng France at si Adolf Hitler ng Germany, binansagan silang mga matinding tao nga nabubuhay sa kasaysayan, kung saan paano sila namuno na walang katulad. Sa likod, sila pa rin ay tao, may hangganan din ang lahat. Sa kanilang pagpanaw, kasabay na rin naglaho ang kanilang imperyo. Jesus Christ ang pinakamatindi sa lahat, kung saan pinadala siya sa lupa ng Ama sa itaas para iligtas ang mga tao sa pagkakasala. Ang pagsisimula ng bagong tipan ng Biblia at ang paglaganap ng Kristyanismo. Sa Islam, tinawag siyang Isa. Sa 5 pinakamatinding propeta na binanggit sa Quran, isa si Jesus Christ sa pinakamatindi. Ganun na lang ang pagpapahalaga ng 2 higanteng reliyon na iniwan na magandang aral ni Jesus Christ. Namatay na lahat ang kumalaban sa simbahan, pero ang imperyo ng Panginoon na natili pa rin at wala itong katapusan.